Ayan, so nagluluto pala ako ng sweet potato mga sisi. Ayan, nilagyan ko ng gata. Oo, good morning mga sisi. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Ako pala si Fatima, ang iyong kabayan na namumuhay dito sa Pakistan. So, ayan mga sisi, tinahi ko pala yung kurtina ko kasi pinalitan ko. Ayan, tapos yung oven cover ko para matching din siya mga sisi. Ayan, so ngayon pala mga sisi ay umagang umaga, napakatahimik. Actually is ay 11 AM na dito mga sis. So ito po, nagpalit ako ng sofa cover. Tapos, check natin kung gising na ba yung mag-ama ko. Ayan mga sis, tulog pa sila. So kailangan ko talagang kumain mag-isa. Ganito talaga kapag walang klase mga sis. Hindi ko yan ginigising yung anak ko unless kung lalampas siya ng 12, 11 na, tulog pa yan ang asawa ko. So napakainit today mga sis, alam nyo na, isa summer. So parang iba yung panahon, kaya ito kailangan kong lagyan ng tubig ang aking mint. Oo, may tinanim kasi akong mint dito sa gilid mga sisi. So kailangan ko talaga siyang lagyan ng tubig morning at sa evening. Kasi kapag hindi mo yan lalagyan ng tubig ay mamamatay po ang ating mga tanim. Tapos mayroon po tayong on the way na mga tatamnan. Oo, kasi yung tatamnan ko is para bang mga next month pa. Tapos ito, habang natutulog pa yung mag-ama ko ay ito, nag-prepare na ako sa tatahiin ko na order ng aking customer. Ayan. So sinimulan ko na yung tatahiin. At ito naman yung sobra ng tela ng aking kortina, marami-rami pa. So, fast forward tayo mga sisi. Lumabas pala kami ni Mister kasi kailangan kong bumili ng garter mga sis para sa damit ng aking customer. At napakainit talaga mga sisi. So, ano po ngayon is alas 12 na. Oo, alas 12:30 na. So, dito kami sa malapit lang sa amin. Tapos tinawagan ako ng kapitbahay kong Pilipina kasi may ibabagay daw siya sa akin na sitaw mga sis. O kaya kailangan kong puntahan iyong bahay niya. At ito talaga mga sisi ay napaka-importante para po sa init. At ito pala mga sisi ang bigay ng aking kabayan, sitaw, tapos baka. Ayan. Nung Eid kasi mga sisi ay nagkatay sila ng baka. Tapos binigyan ako ni ate. Mga 1 kilo po siya. Ayan, ito po ay palambutin ko para isahog ko sa aking sitaw. Ayan, so first time kong nakakain ng sitaw dito sa Pakistan. Bigay daw din ito sa ating kabayan na galing sa village po. Oo, nagtitinda sila ng kung ano-anong mga vegetables. At ito namang buto-buto ng baka ay gagawin ko po itong sabaw. Dito kasi sa Pakistan pag may Eid sisi sa sakripisyo ay nagbibigayan po ng karne. Oh, ito mga sis, naluto ko na at nakain na rin ni Mister adobong sitaw. At parang hindi maganda yata ang panahon. Parang magsa-sunstorm. Ang lakas ng hangin mga sis. Ayan. So, dito talaga kapag pumapasok na yung summer, dahil sa iba't ibang lugar sa Pakistan ay nagsusnow mga sis, pero nag-change na yung climate. Ganito, lumalakas talaga ang sunstorm pag ganitong mga season mga sisi. Kaya para siyang nagdidilim. Pero grabe yung mga buhangin, ang dami. Kaya kailangan talaga nating i-close yung mga bintana kaya para po hindi makapasok yung mga buhangin. So, hinihintay ko si Mister sa mga ganyan kasi pupunta kami ng village. At ito po yung mga village kasi tinatawag nilang village ito. Kapitbayan lang po ito. Para bang barangay, ganun ba? Malapit lang talaga siya mga sisi. Pero tinatawag nila na village pag ganito. Dati kasi ang naintindihan ko sa village is yung probinsya o ganun ba. Kaya pag sinabihan ka na pupunta kayo ng village kahit na malapit lang sa lugar ninyo ay yun, village na yun. Noong after Eid mga sisi, 2 days sa Eid ay nag-distribute kami ng mga karne kasi pag fiesta po ng sakripisyo or Eid al-Adha
ay kung nagkakatay po ng baka or kambing at dinidivide po ito ng 3 parte. Yung isang parte ay binibigay po sa mga needy people or yung mga mahihirap talaga. At ang isang parte naman ay sa pamilya at ang isang parte naman ay para sa mga relatives, mga ganun ba. So natapos na naming na-distribute yun lahat mga sis. Hindi rin madali maghanap ng pagbibigyan mga sis kasi kapag ganito kasi ay dapat talaga yung deserving na makatanggap, lalo na yung mga mahihirap ba. So nilagay lang namin yon sa freezer tapos dinidistribute namin at alhamdulillah ay tinatanggap po nila, masaya po talaga ganun. At ayaw na ayaw ni Mister talaga mga sisi na kapag nag-distribute kami ng mga ganitong bagay ay bibidyohan ko, ayaw talaga niya. Tapos ay pupunta daw kami sa pinagawang bahay ng kapatid ni Mister. O nandito na pala kami mga sisi, ito po ay malapit lang din po sa tinitirhan namin. Ayan, so nagpagawa yon ang kapatid ni Mister. At hindi talaga madali magpabahay mga sisi. Malaki talaga ang gastos. Ayan, so dito para sa lugar nila, hindi masyado pang marami yung mga bahay. So, hinintay ko muna si Mister. Ayan, assalamualaikum po mga sis. Kumusta po kayo? So, nauwi na kami mga sis. At yun nga ang nabili ko. Alam niyo po kasi mayroon akong customer sa Islamabad mga sis. So, yung dress niya, ay ito po yung pinatay niya. Ayan. So, kailangan ko itong lalagyan ng mga garter. Oo, ito nabili ko. Ayan. Tapos, itry kong lagyan ng thread na ano din na garter. Oo, sa dress niya. Ayan. So, ayun na mga sisi. Gusto ko rin po i-share sa inyo. Alam niyo po, napaka-importante po talaga mga sisi na kapag nakapag-asawa po tayo ng ibang lahi, ay kapag punta tayo sa ibang bansa, napaka-importante po talaga ng visa o ang visa po ang pinaka-importante. Kami po ng anak ko, ang visa po namin noong una kami pumunta dito ay pinadalhan kami ni Mister ng family visa. Oo, 1 year po ang effective nun, kami dalawa ng anak ko. Simula po talaga na dati, nung first time ko pang pumunta sa Abu Dhabi, si Mister na po talaga ang gumawa na nagpakuha ng visa ko. Tapos, sinesend lang niya sa email ko yung visa copy, tapos yung plane ticket ko. Oo. Kaya every time talaga kapag pupunta ako sa ibang bansa, ay si Mister rin po talaga niyan. Wala akong kalam-alam kung paano kumuha ng visa. Siya lang talaga mga sisi. Ang sa akin lang is kung ano yung required ni Mister na mga papeles, ay yun ang kinukuha ko sa Pilipinas. So ayun yung mga sisi. Marami kasi mga nagme-message sa akin about sa POC, kung paano ganito, ganyan. Ganito kasi yan mga sisi. Simula po talaga na nag-asawa kami ni Mister at pumunta ako sa ibang bansa, tinatak ko na talaga sa isip ko na kahit saan tayo magpunta kapag out of Pilipinas ay napaka-importante yung mga documents natin, yung mga papeles mga sisi. Okay? So, mayroon kasing nangyari na ganito mga sis. Marami po kahit saang country na yung iba ay dahil siguro walang pera, kaya kapag nakaanak na sila, nag-anak no, nabuntis, ay hindi dineretso na pinaregister yung bata sa Philippine Embassy or sa kanilang lugar kung saan man country siya nanganak. Tapos parang nabaliwala na. May nangyari kasi ito na napanood ko sa Facebook na kapag-asawa siya ng Indian, tapos dalawa yung anak niya, tapos nauwi siya kasi na-deport siya. Marami na palang taon na kailangan niyang pabayaran yung penalty.
So, hindi lang po si kabayan ang ganito ang sitwasyon. Mahirap po talaga kapag ganito, lalo na kapag magkahiwalay ang pamilya. Para maiwasan natin ito, kagaya din dito sa Pakistan, every country po ay may Philippine Embassy, mga sisi. Advice ko lang sa inyo, kapag napunta kayo sa Pakistan or nag-meet kayo ng asawa ninyo kung saan man na country, ay i-prioritize nyo talaga yung papeles. Okay? For example, kami ni Mr. is nakasal sa Pilipinas. Tapos, nung nakasal kami sa Pilipinas, syempre, ay dinala ko yung surname niya. Kahit dito sa Pakistan ay hindi uso yung surname, mga sisi. Pero, kapag doon tayo sa Pilipinas kinasal at na-registered sa PSA, sa system ng government natin, ang passport po nila ay mayroon pong surname. Okay? May surname. So, iyon ang dinadala. Dinadala nating nakapag-asawa ng ibang lahi kapag sa Pilipinas ka po nakasal. So, ayun, na-registered na kami sa Pilipinas. Nakuha na kami ang marriage contract, marriage certificate. So, ayun na, pati passport ko, ang nadala ko is ang surname ng asawa ko. At yun din, ang nadala ng anak ko na si Yusef, yung surname ng papa niya, at yun na din. Pero, yung pangalan ng papa niya, pinadala talaga. Dalawa ang pangalan ng anak ko, mga sisi. Oo, dalawa. Oo. So, ang pangalan ng anak ko, example, Yusuf. Tapos, pangalan ng asawa ko is Jamil. So, nagiging Yusef Jamil plus ang surname ni Mr. Which is, hindi ginagamit ng mga anak niya. Ang ginagamit ng mga anak niya ay pangalan lang ng asawa ko. Okay? So, napag-usapan natin ang topic na ito, mga sisi, para po ito sa mga Pilipina na kapag-asawa ng ibang lahi. Okay? Kapag nasa ibang bansa tayo, marami na din na dito sa Pakistan, kahit saan kang bansa, ay napaka-importante po talaga ang ating mga documents. Okay? Mayroon po tayong Philippine Embassy sa Islamabad. Kung ma-expire na po ang passport natin, pwede po tayong pumunta doon. At sa Islamabad lang talaga, mga sisi. Tapos, anuhin ninyo kung saan kayong probinsya. Oo, kasi dito sa Lahore ay pumupunta iyan ang embassy dito sa Lahore. So, magpo-post iyan sila kung kailan sila pumunta dito sa Pakistan, sa Lahore. For example, sa amin, nung dumating kami, yung passport ng anak ko is pa-expire na, mga sisi. So, nung dumating kami dito, nag-renew kami ng passport ng anak ko. Oo. Actually, nag-advise sila 6 months bago ma-expire ay kailangan mo nang mag-apply kasi matagal siyang dumating, mga sisi. Oo, yung passport ng anak ko na-renew, ang tagal talagang dumating. Yeah, tapos yung anak ko is galing sa Pilipinas, ay tinatransfer ko iyan dito mag-aral. Sus, grabe. Ang documents niya, inano ko talaga yung asawa ko, mga sisi. Nung dumating kami, di ba 1 year yung visa namin, mga sisi. Tapos, sabi ko sa kanya, 3 months kami na i-apply niya kami ng POC. Kasi, kapag may POC tayo, is 5 years yung effective. Okay? Tapos noon, mga sisi, 3 months pa lang ay nag-apply na si Mr. ng POC. So, ang nangyari, pumunta kami sa NADRA. Ang NADRA po ay para po iyang DFA, yung parang PSE, na doon mag-register lahat ng mga Pakistani na kukuha ng card nila. Ganun ba? Passport, ganun, mga sisi, birth certificate, nandun, family tree. May family tree sila, mga sisi. Yung family tree, doon mo malalaman kung ang Pakistani ninyo ay may asawa, ilan yung anak niya. Oo, kapag nakarehistro, o diba? So, ayun nga, mga sisi. Nung pumunta kami ng NADRA, sinamahan ko yung asawa ko. Kasi gusto namin malaman kung ano yung mga documents na kailangan na pag kumuha kami ng POC. So, ang nangyari, mga sisi, ay nakakuha na kami. So, yun pala, kahit kasal kami sa Pilipinas, mga sisi, ay kailangan pa naming magpakasal dito kasi hindi ako nasama sa family tree at yung anak ko. So, it means, pagdating namin dito sa Pakistan,
ay hindi pa kami nabilong sa kanyang pamilya. So ang advice ng Ladra ay magpakasal ulit at magparehistro sa union registration. So ang nangyari ay yun na, nagpakasal kami ulit, tapos pinarehistro dito, at mga ilang buwan lang ay nasama na kami sa mga sisi. Ilang buwan lang, madali lang, nasama na kami sa family tree. Oo, kasi yung family tree ay napaka-importante iyon. Oo, para iyon, magagamit iyon kapag uuwi, ganun ba? Maraming mga paggamitan yun kapag may naghahanap sa'yo ng ganyan. Pero nung umuwi ako ng Pilipinas, hindi man yun hinanap. Pero sa school ng anak ko, hinahanap talaga. May mga documents na hahanapin talaga. For example, yung asawa ko nag-renew ng kanyang card, hinanapan siya ng family tree. So, ang nangyari mga sisi, kapag mag-renew ako ng POC, siguro kailangan din yun. Oo. Kaya napaka-importante talaga na masama tayo sa family tree. So, yun na, nagpakasal kami ulit, narehistro kami. Tapos, after few months, yun na, lumabas na. Kaya, meron na akong POC. Ang POC, ang pag-apply sa POC ay mag-apply ka sa online. Oo, meron kasing online ang Nadra, mga sisi. Doon ka mag-apply doon. Tapos, bago ka mag-apply, mag-research ka muna sa Google. Mayroon silang guidelines doon kung paano mag-fill up, kung ano yung mga question doon. Okay? Tapos, mag-ready lang kayo ng mga sisi. Kapag mag-apply kayo, pera talaga through banking. Oo, once nabayaran mo iyan, ma-reject man iyan o ma-accept, hindi na talaga refunded. Oo, wala nang refund. So, ayun na, alhamdulillah, is after 40 days, natanggap na namin ng anak ko yung aming POC. And ang POC po is effective po kapag bago pa lang is 5 years yung sa amin. Ewan ko ngayon kung ilang years na kaya ang effective. Tapos pag mag-renew ka niyan, ay mas maraming taon pa ang i-add niyan. Oo. So, ayun ang mga sisi. Napaka-importante talaga ng mga documents. Kapag nanganak tayo dito, lalo na dito sa Pakistan or sa ang bansa, dapat talaga, kailangan talagang i-priority natin ang documents ng ating anak. Iparehistro sa Philippine Embassy kung gusto mo magiging Philippine passport yung anak mo. Tapos, yung birth certificate niya, dapat talaga ay pagtuunan ng pansin talaga ang mga documents. Kaya itong LDR mga sisi, kaya sabi ko sa inyo practically, hindi lang talaga puro feelings. Kailangan talaga ng pera. Bakit? Kasi kapag LDR kayo, napaka-importante na ma-afford ninyo na mag-meet kayo. Tapos, ang lalaki makapunta kung saan kang bansa. Tapos, iba kasi kapag walang pera talaga, paano na yung mga documents, mga ticket ng ganyan. Kaya napaka-importante talaga. Yan talaga ang una nating titingnan, na ma-afford ba ng lalaki ang mga ganitong mga gastusin. Napaka-gastos talaga. Kapag LDR kayo, sus, kung walang pera, talaga yan. Darating kayo sa mga 8 years, 10 years, na nasasayang lang kayo ng oras ng ganyan mga palangga. Diba? Lalo na ngayon, ang mahal-mahal na. Kagaya ng ticket dito, pauwi. Ang mahal ng ticket. Okay? Mahal ng ticket. Tapos, kagaya namin, ng anak ko, after 5 years, yan, mag-renew na naman kami ng POC. Tapos, pwede naman, nagtanong kami doon sa Nadra office, pwede naman maging Pakistani citizen. Oo. Pwede naman, kahit kaming mga Pilipina nakapag-asawa ng Pakistani. Pero mga sisi, ang hindi lang maganda is isurrender yung passport mo. Yung sa anak mo at yung passport mo, isurrender mo. Kasi kailangan talaga, isa lang ang citizen mo. Kapag isurrender mo yung passport mo, magiging Pakistani citizen ka na. Tapos, kapag uwi ka ng Pilipinas, ang kailangan mo ay visa. Oo, hindi ka na madaling makapasok labas, ganun. Kasi nung umuwi ako ng Pilipinas, ang dala ko lang is ticket at yung POC ko. Okay?
Tapos pagbalik ko rin dito, yan din ang hinahanap sa akin. Kaya napakadali lang talaga na yung passport ko is Philippines, tapos may POC ako. O, diba? Kaya madali lang ang buhay. Kaya yun talaga. Kaya kapag nag-LDR kayo, ang ano talaga, igana talaga yung utak natin. Okay? Huwag tayong tatanga-tanga na mag-LDR ka, puro ka na lang feelings dyan, hindi mo iniisip yung dumarating, mga practical na bagay. Okay? Kasi kapag napunta ka na sa ibang bansa, ay hindi mo bansa iyan. So, napaka-importante yung mga documents at visa talaga. At pera. Yan ang pinaka-importante. Kaya kahit saang bansa tayo mapunta, ang importante ang pera. Kasi yan ang gamit natin pangkuha ng documents at paano tayo mabuhay. Ganun talaga. So, kahit ang asawa mo ay American or ano pa man, pareho lang tayo mga Pilipina. Nasa bahay, nagluluto sa ating asawa, natutulog. Pareho lang ang buhay. Ang ano lang, ang nakaiba lang kasi yung mga tao mindset sa Pilipinas, kapag Amerikano ang asawa mo, automatic maraming pera. Yun ang inisip nila. Hindi nila alam na hindi lahat ng tao ay pareho ang sitwasyon kapag nasa ibang bansa na. Okay? Kahit anong lahi or kahit nandito ka sa Pakistan or sa Pilipinas, kapag isipin natin na asawa, responsibilidad na talaga yan. Oo. Kaya yun talagang iisipin natin kaagad. Kasi kapag nakapag-LDR ka, marami na rin nag-fail na relationship kahit saang bansa, di ba? Hindi kasi pareho ang lalaki eh. Lalo na yung ugali, ba? Yun ang mahirap, na makipag-asawa ka tapos sama ang ugali. Lalo na kung may anak ka sa una, yun talaga, maapektuhan. Kaya mag-isip ng mabuti kung anong ang gagawin. Kasi kapag matured na tayo, alam na natin ang ating mga ginagawa. Hindi lang puro entertainment, kailangan din gumagana din yung utak natin, mga sisi. Oo, ang hirap talaga. Lalo na siguro nasa ibang bansa ka tapos mag-isa ka lang. Yan ang pinaka nakakatakot. Kaya kapag nasa ibang bansa ka, connect other people, pero hindi mo talaga maaasahan lahat ng mga tao. Kaya kailangan magpursigi talaga at magdasal. Okay? So, para po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kababaihan, ang pagpasok ng isang relasyon ay hindi po yan kalutasan na para bang sa isip natin ay solusyon ng ating kahirapan o ano pa. Ang pagpasok ng relasyon ay magbabago ang iyong buhay at magkaroon tayo ng obligasyon. Yun lang talaga. Doon na makikita kapag nagsama na kung ano yung mga bagay na kailangan nating i-survive. Ganun talaga mga sisi. So, okay. So, dito lang muna ang ating mga video. Maraming salamat sa inyo mga sisi. Magtatahi pa ako. Oo, kasi ayaw ko kasing ma-disappoint tong mga customer ko, mga sisi. Kailangan talaga yung utak ko is organized kung sino yung mauna yung matapos, kasi mamaya mga 9:30 ay mag-drop ako sa courier para shipment papuntang Islamabad. Kasi marami pa akong tatahiin para Islamabad, sa Karachi at dito sa Lahore. Wala namang problema dito sa Lahore kasi ipa-in-drive lang, so makuha agad. Yun lang talaga mga sisi. Kaya kami po dito mga Pilipina, marami po talaga kami mga Pilipina dito na may mga pamilya. Kaso lang, hindi lang talaga open ang lahat. Iba-iba kasi ang kultura, iba ang culture dito. Iba rin sa ibang bansa at sa Pilipinas. Mostly kasi hindi mo kasi makontrol kung ano yung gusto ng asawa mo. Dati kasi mga sisi, ayaw ko payagan yan na magpakita sa kamera. Pero sa katagalan ay okay na siya sa akin. Oo, okay na. So, yun lang talaga mga sisi. So, sa akin talaga, ang ano ko lang talaga active is dito lang sa channel ko sa YouTube.
sa Facebook ko ay sa mga customer ko, pero hindi po siya public. Kasi alam nyo ba na nag-open ako ng bagong account pati sa tahi ko. So daming mga ibang lahi na mag-friend request, mag-follow. Dahil kailangan natin ng kailangan natin ng followers, so ina-accept. Sus, tatawag sa messenger mga sisi. Parang ang bastos. Bigla na lang tatawag kahit alauna ng gabi, nagagalit yung asawa ko. Tapos, nung isang beses may tumawag. Tawag ng tawag. Tapos naka-group pa, group call. Para bang maraming babae siya tinatawagan ba. Sus, kapag i-open mo in-open ni Mister yung in-accept niya. Tapos, kasi kapag in-accept mo yung tawag, so nakikita na yung video niya. So, Diyos ko Lord, ang bastos talaga. Yun, silang dalawa nag-chat, pinagalitan. Tapos sabi ni Mister, i-block na lang daw. So, yun ang nangyari. Nawalan ako ng gana sa sa account na yun. Kaya, ko na. Hindi ko muna siya pinagpatuloy. Kaya ang active ko talaga ay sa YouTube. Okay? So, yun talaga mga sisi ang i-share ko sa inyo bilang nakapag-asawa ng ibang lahi at bilang nakapag-asawa din ng Pakistani na namumuhay dito sa Pakistan. So, maraming salamat. Allah Hafiz.